talagang sinisingil na po itong ating pamahalaan, no? Pinamumukha po sa atin yung ginawa nilang flood control corruption, no? Talagang hindi po uubra. Sa isang banda po, masyadong nakapokus ang gobyerno, ang mga kakampi ng gobyerno, ang mga kalaban ng mga Duterte sa impeachment ni BP Sara. Pero yung totoong problema ng Pilipinas, ito pong flood control, dehin bokeke po sila lahat. Parang tinanggap na nila. Kita nyo po, ano po mangyayari kaya kung sakaling si BP Sara ay makonvict ninyo? Titigil na po ba yung baha? Yun po yun eh. Yung anong uri ng leader, yung inuuna pa tong impeachment kay BP Sara, kaysa po rito sa tunay na problema. Ngayon, wala na pong nagdadadaldal. Nasaan ka na, Vince Dizon? Ay yung balak pong gagawin sa EDSA ngayon na mga sira-sirahang bagong repair na EDSA, wasak na naman yan dahil naulan na naman. Okay. Ngayon pong araw na ito, sasagutin po natin, nagwawala po si Abante dahil hinahanap po si BP Sara. Wala ka bang staff? Wala bang staff si Abante at nagwawala na hindi niya alam kung nasan si BP Sara? Kawawa naman. Hindi ko alam kung nag-uulyanin na lang to si Abante at hinahanap si BP Sara at nagagalit na bakit daw yung mga staff niya ang hinahayaan na ano na po yan, trial na po tayo, wala na po kayo sa Kongreso na inaaya nyo po, inaaya nyo si BP Sara na magpakita sa Kongreso. Ito po ay trial na. Ito na po yung ibinunga ng inyong pagtsatsaga, no? Na hanapan ng ebidensya si BP Sara. Wala rin pong obra yung mga drama po niligutan. Yan po ang problema no? Yung alam na namin yung bintang nyo kay BP Sara, wala nang bago. Kaya hindi na po kataka-taka itong kung ano yung ginagawa nyo kasi narinig na namin yan. Yung mga parang, yun na ba yung kagulat-gulat? Ligutan? At syempre, nagsampa na rin po ng pangalawa yata, kung hindi ako nagkakamali, pangalawa na tong sinampa ni Sara Duterte na kaso dito po kay Madriaga, yung kasong perjury. Huwag kayong mag-alala, mukhang kukunin po yan. Pinagtataka natin, bakit wala na po? Mukhang hindi na nila inimbita si Madriaga para tumistigo. Alam nyo na kung bakit. David the Dreamer, thank you very much sa 50 pesos na pangkape. Thank you very much, David the Dreamer. Saglit lang nga. Masyado na akong gininaw pa. Hihinaan ko lang ng konti itong ating haircon. Nakatodo eh. Hinaan lang natin ng konti. Okay, simulan na po natin ang mga katawan ng balita. Unahin na po natin tong hindi matapos-tapos na sana tapos na to ngayon eh. Kasi tinanong si Anticler, yun pong napapabalita na humihingi po si BP Sara ng dialogue. Alam niyo po, nagbalita po niyan panay mga hindi po nila sinabing balita, no? Chismis. Ang mga nag-chismis po niyan si Arnold Clavio, ito po sila Jesus Palsis. Panay po mga kalaban ng mga Duterte. Yan po ang mga nag-chismis niyan. Ngayon, tinanong po to si Anticler, di ko maintindihan. Patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na ano. Hindi raw makukumpirma. Tinanong po kung totoo ba na nagre-request si BP Sara eh. They will not confirm nor denied. Anong uri namang sagot yan? Pero wala na po kaming pakialam dyan. Alam naman namin gawa-gawa nyo lang yung fake news na yan na
Si VP Sara makikiusap kay BBM ng closed door meeting. Utot nyo. Tignan nyo po lumaro yung media natin. Ito po, Manila Bulletin. Sabi ng Manila Bulletin, confidential funds spent on tree planting activities. OVP executive tells impeachment court. Yun yung napakinggan nyo, Manila Bulletin. Talaga. Nanood kami ng ng hearing. Kung nabanggit man yung tree planting na yan, hindi po sinabi na yung tingnan nyo po kung paano manlinlang. Hindi na kayo pwede makapanlinlang kayong mga taga-media. Nanonood po ng live yung mga tao. Ang dami pong pinag-usapan sa hearing eh. Hindi po pinag-usapan yung tree planting dyan. Ang tindi manlinlang. No? Hindi po ginamit ang confidential fund sa tree planting. Meron po ba sinabi si Acosta? Oh, sinasabing activity yung tree planting, yan po yung tinatawag na nation building activities, di ba? O ganun yung termino ni Acosta. Pero hindi po sinabi na yan po ang pinaggamitan. Wala na kayong malilinlang. Kayong mga taga-media. Hindi nyo na malilinlang ang mga tao. Ito po, isang pauso. O, si Representative Percy Sendanya. Tabingi rin ang katwiran nito eh. O, tignan nyo po yung katwiran nila. Actually, ito talaga yung gustong palabasin ni Ligutan, di ba? Ano po, sige, dito muna tayo kay Ligutan. Ano ba drama ni Ligutan? Ang daming pautot. Meron pang reproduction ng mga pera, ganito kakapal. Anong koneksyon? Meron po bang kumu-question? Pinagdududahan nyo ba na nag-withdraw si Acosta ng pera? Para saan po yun? Additional dagdag drama lang po yun. Wala naman pong kumu-question na kung nag-withdraw ba talaga o hindi si Acosta dahil mismong Tagalan Bank nagsabi na nag-withdraw si Acosta. Pera ang withdraw. Hindi ko maintindihan. Talagang gusto lang magdrama na ganito karami yung 100. Alam niyo po, may ideya na po kami sa mga maramihang pera dahil yung mga maleta boys, isang maleta, more or less, 53 million ang halaga. Oh. Ano po ang katakataga doon? Gym bag. 125, 4 na gym bag. Ano po katakataka? Isang maleta, 53 million eh. Oh. Yung gym bag na malaki, 4 na ganun, 125. Ano po problema doon? Walang problema. Added drama lang para lang merong usapan na may pera. O, di ba? O, tapos AI. Wala pong katuturan yung pinakita ni Ligutan. Ano pa po ang pinapakita ni Ligutan na nagdrama? Sino ang nag-utos sa inyo na ibigay kay La Chica ang 125 million? Inutusan po ako ng aming head na si VP Sara Duterte. Oh, ano po ang problema na inutusan si Acosta ni VP Sara Duterte? Parang krimen yung pinagawa di ba? Sino ang nag-utos sa'yo na barilin mo sa ulo yung tao? Hindi naman po ganun ang naganap eh. Akala mo simple, sinong nag-utos sa'yo para kidnapin yung bata na yan? Hindi naman po ganun eh. Sino nag-utos sa'yo para ibigay, gastusin yung impeachment, yung impeachment, yung confidential fund. Isa pang drama. Ang gusto nilang palabasin, ang gustong palabasin ni Ligutan, bakit binigay mo kay La Chica samantalang ikaw ang disbursement officer? Ang ibig nyo sabihin bilang disbursement officer,
siya lang ang gagastos ng 125 million. Tandaan po ninyo, disbursement officer po siya ng OBP, hindi po ng confidential fund. Dinisburse niya yung confidential fund kay La Chica kasi si La Chica nakakaalam kung paano gastusin yung confidential fund. Bilang kinakailangan naman sila Chica mag-submit sa kanya ng pinagkagastusan dahil ire-report nila yan. Dinadramahan nyo lang ligutan eh. Nagdadrama lang kayo. Pero sa totoo lang, ano ang nilabag doon? Sasabihin nyo, mali yun na binigay mo sa kanyang pera kasi hindi naman siya disbursement officer. Dinisburse niya nga eh. Binigay niya nga kay ligutan eh. Yun na yung disbursement niya. Ano ba mahirap unawain dun? May mali po ba? Depende na sa COA yan kung mali. Sabi nga ng COA eh. Teka muna, mamaya na tayo sa sinabi ng COA. Alang ya talaga. Kaya ito lang. Ang nakakapagduda daw ayon kay Mikhail Yuri, sino nag-utos kay ligutan na mag-makeup ng makapal? Ano ang layunin niya sa ganoong utos? alam po ninyo na ito po, yung 125 million, alam na natin lahat na yan po ay gagamitin sa confidential fund. Di ba? Para ang drama pa. Sino po ang nag-utos sa inyo na ibigay kay La Chica ang 125 million? Ngayon, ano po ang problema kung binigay po sa utos ni BP Sara? Hindi ba dapat siya talaga mag-utos dahil pondo talaga ng Vice President yan? Pag confidential po, hindi po pwedeng ipaalam sa lahat ng mga tauhan ng OBP. Dapat mga piling tao lang po nakakaalam. Confidential nga eh. Ngayon, sabihin na po natin so sino po magpapasya kung mali o tama yan? Kung may paglabag o merong violation o wala? COA. Di ba? Hindi po siligutan, hindi po yung prosecution, lalong hindi po yung impeachment trial. Kasi yan po ay auditing. Hindi naman po, ang magsasabi po kung may paglabag o pag may violation na ginawa, COA lang po. At yan na nga yung sinabi ng COA. May paglabag o merong violation. Kaya nag-issue sila ng notice of disallowance. Paulit-ulit lang tayo eh. Di ba? Notice of disallowance. Inisyuan nga si BP Sara dahil hindi nga ina-allowed ng COA yun. Hindi, itong 125, ano to eh. Iba yung kaso dito eh. Ang hindi ina-allowed ng COA, yung hindi po OR. Magkaiba. Yung susunod, yung hindi na inallowed dahil ibinigay lang kay La Chica. Kaya nga nag-issue yung COA ng notice of disallowance, dinidisallowed nila eh. Pero ang tanong, final na ba yun? Hindi pa. Hindi pa pala. Anong pinag-uusapan natin? Hindi po yan pilosopo, hindi po pamimilosopo yan. Usapin po to ng batas kasi tatanggalin nyo na yung pagiging vice president niya, idadaan nyo po yan sa batas. Pag notice of disallowance ba, dapat tanggalin yung tao? Wala pong ganyan. Hindi po tinatanggal yung... pag may notice of disallowance, ang dami na natanggal na tao sa gobyerno. Halos, ang notice of disallowance po, napaka-normal po niya na binibigay ng COA. Kukumpletuhin mo lang yung mga papeles niyan. Ibig sabihin, bibigyan pa po ng chance yung OBP, nasa time pa po yung Office of the Vice President, nasa time pa sila ng pag-aapila
sa COA pa rin. Pwede pa pong baguhin ng COA yung kanilang notice of disallowance. Oh, ano po ang ano ang inaaksayan natin na 25 million a day? Opo, alam niyo ba yung 25 million a day kung ilan pong araw lang yun? Yung 125 sa 25 million a day, alam niyo po kung ilang araw lang yun? 5. Nakailang araw na tayo? 16. May utang na tayo sa habulin niyo yung 125, may utang na kayo. Mas malaki pa po yung ginagastos para habulin yung 125. Hindi po yan krimen. Hindi po kasi pamilyar yung mga tao. Sinasamantala lang po nila yung hindi pagiging pamilyar ng mga tao sa COA, sa trabaho ng COA, kaya pinalalabas nila na akala mo may krimen. Simple lang naman po eh. Merong confidential fund si BP Sara, ginastos nila. Sabi ng COA, hindi namin inaalaw yung paggastos nyo. Kaya nag-issue ng disallowance. Disallowed. Ngayon bilang COA, pagpapaliwanagin mo o bibigyan mo ng time yung Office of the Vice President para iliwanag nila, ipaliwanag sa'yo bakit hindi sila dapat dinidisallowed. Naroon pa lang po tayo. Parang tapos ano nyo na, in-impeach nyo na si BP Sara dahil dyan? Wala po yan, hindi po yan impeachable. Ayan po, talagang pwede silang sampahan dyan ng hindi ko lang alam pero kung balasubas yung pwede silang sampahan dyan ng yan ang illegal na paggastos ng pera ng taong bayan. Ini-impeach mo yung isang tao na wala namang basehan. Hindi po impeachable yan. Ang disallowance po, hindi po yan nakalagay sa impeachable offense. Kinakailangan mo pa ngayon patunayan na yung 125 na yan, binulsan ni BP Sara bago mo. Po yan, hirap na nga kayong patunayan na mali yun eh. Okay. So yan po yung ayalog na yan niligutan na palpak naman yung pagdadrama niya. Ano ngayon kung inutos ni BP Sara? Natural siya mag-utos nun dahil siya yung Vice President eh. Siya talaga nag-request niyang ng confidential fund eh. Okay. Ito po yung tabinging katwiran naman ito ni Percy. Umamin na si former OBP, Special Disbursing Officer Gina Acosta, na si BP Sara Duterte nag-utos sa kanya na i-disburse ang 125 million confidential funds kay Colonel Raymond La Chica. So ano problema kung umamin? May krimen ba? Dinisburse niya nga eh. Hindi na pwedeng ibaling ni BP Sara ang sisi kay Colonel La Chica. May direktang pananagutan si BP Sara sa lahat ng kababalagan sa disbursement at liquidation ng limpak-limpak na salapi. Bakit isisisi kay La Chica? Tabingi naman yung katwiran mo, Congressman Percy Sendanya. Bakit sisisihin si La Chica? May nakomit bang krimen? Ipinagpapalagay nyo kasi, dalawa po kasi pinapakalat nilang chismis eh. Ang chismis nila, wag daw dapat isisi ni BP Sara sa kanyang mga tauhan yung confidential fund. Bakit naman isisisi? Wala namang mali sa confidential fund. Yan yung sinusundan nito ni Percy Sendanya. Kaya tabingi pong katwiran yan. Pare-pareho po sila. Lahat ng prosecution team yan yung sinusundan. Na mali ang paggasta ng confidential fund. Kaya mali yung merong krimen dun sa utot nyo. Umamin si
Acosta. Ano yung inamin na Acosta? Na siya ay gumagampan ng tungkulin niya. Para siyang, ako po ay isang treasurer ng barangay. Ako po ay nagbigay ng, sa akin po nagmula yung pera na pinambili ng electric pan. Oh, umaamin po siya. Sino nag-utos sa'yo? Si barangay captain. Masama po. Natural, treasurer siya eh. Sa kanya manggagaling yung pera. Ganon din po yung disbursing. Umaamin po siya na inutusan siya ni BP Sara na ibigay kay La Chica. Bakit? Di ba paulit-ulit si Acosta? Wala siyang alam kung paano gastusin yung confidential fund. Kaya binigay niya sa nakakaalam. Si La Chica ang nakakaalam kung paano gagastusin yung confidential fund. O anong problema doon? Ang gusto nitong mga to, palabasin, bilang disbursement officer, ikaw yung mismong magbibigay direkta sa mga tao. Halimbawa po, ginamit pambayad ng safe house. Gusto nila si Acosta ay magbabayad doon sa may-ari na safe house. Halimbawa, may special agent na nagngangalang Mary Grace Piatos. Halimbawa lang to. Gusto nila si Acosta mismo yung mag-abot kay Mary Grace Piatos. Anong klaseng mga utak meron kayo? Di ba? O kaya nga, bahala na yung COA dyan. Bakit nyo pakikialaman? Ngayon, kung sinabi ng COA na with finality, sabi ng COA, sa end namin, talagang kinakailangan magsoli ng pera sa BP Sara, pwede pa po siyang humirit sa Supreme Court. Tandaan po ninyo, hanggat hindi po nagbibigay ng pasyan Supreme Court, hindi pa magsusoli ng pera sa BP Sara. Badong, ano yung sinasabi mo magsusoli ng pera? Kala ko ba may krimen? Wala pong krimen. Ang notice of disallowance, pinagsusoli ka ng pera. Badong, pag sinuli mo yung pera, wala na. Pinasusuli lang sa'yo eh. Ibig mo sabihin, Badong, itong buong mga kaguluhan na ginawa na nag-imbestiga sila ng katakot-takot sa Kongreso, gumagastos sila kada investigasyon ng milyon-milyon. Tapos, nagsagawa pa sila ng mini trial, milyon-milyon din ang ginastos. Tapos, isusoli lang pala ang pera. Yun ang sabi ng COA eh. Tandaan po ninyo, ang COA po, hindi po siya nagsampa ng criminal case labang kay BP Sara. Ang sinasabi lang nila, mali yung paggamit mo ng confidential fund, hindi po dahil sa binulsa. Kung hindi, ang gusto ng COA, si Tabachingching, ang gusto niya, OR. Sabi ng Office of the Vice President, pag in-OR po namin niya, matutukoy po yung mga tao namin. Yung mga confidentiality po ng mga tao na ginamit namin, matutukoy po ng kaaway. Kung sino yung mga pag gumamit ng OR. Ay, hindi. Kinakailangan isoli nyo. Pinasusoli lang po yan. Wala pong krimen. Kailan po magkakaroon ng krimen? Magkakaroon ng krimen kung yung pinag-uusapan ay binulsa ni BP Sara. Or pinambili niya ng mansyon. Hindi po pwedeng mansyon dahil bilyon ng mansyon eh. Milyon lang po pinag-uusapan natin, hindi makakabili ng mansyon. Dahil bilyon po ang mansyon dyan sa Forbes Park. Or pinambili niya ng mga luxury cars. Or pinambili niya ng helicopter. Hindi rin pwedeng helicopter dahil kulang yan pambili ng helicopter. Or pinambili ng yate. Kaya wala po talaga, nag-aaksaya po talaga tayo ng pera, panahon. Alam niyo itong ginagawa? Baka paramdam na sa kanila to eh. Masyado kayong nakapokus dyan. Ito ang problema talaga, baha.
Wala po talaga sila. Ngayon, wag nyo sabihin yung susunod pa, doon pa may ebidensya. Hindi po ako naniniwala na may ebidensya doon. Ano makikita nila doon? Makakakita ba sila ng bilyon na pera sa bangko ni BP Sara? Kaya yung pagdadrama po nito ni Ligutan, nakala mo nakatuklas ng hindi rin po nila masisiraan si BP Sara dahil alam na natin niya, matagal na nilang sinasabi yan na hindi dapat gumastos ng confidential fund. Napapatunayan nga natin ng katamaan ng confidential fund. Okay. So punta na po tayo rito kay Abante. Ayan. Alam nyo, naawa ko rito kay Abante kasi nag-uulyanin na. Okay. Nasaan po si BP Sara ngayon? Bago natin pakinggan si Abante, nasaan si BP Sara? Nag-file po kanina ng perjury case kay Madriaga. Nanunumpa po na ang daming picture nanunumpa si BP Sara sa DOJ. Nasa DOJ, di ba? Nag-file ng kaso. Ewan ko po kung nag-uulyanin na lang to si Abante. Pero pakinggan po natin kung ano yung mga sinasabi ni Abante. Inaalok niya na yung bahay. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Baha na raw sa buong Luzon. Ano daw ginagawa ni BP Sara? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Nung bumaha po sa Luzon, nasa Kadayawan Festival. Nung bumaha po sa Luzon, Congressman Abante, nasa Kadayawan Festival po sa Davao si BP Sara. Sige, tuloy natin. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat maharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin. Nasaan ba siya ngayon? Nasaan daw siya? Nasaan po? Nasa DOJ kanina. Abante, nasa DOJ kanina, nag-file ng kaso kay Madriaga, perjury. Pangalawang kaso niya kay Madriaga ng perjury. Tanong ka ng tanong. Akala siguro ni Abante, nasa abroad si BP Sara. Hindi niya alam narito po sa Pilipinas. Congressman Abante, ito naman si Redon, katabi mo si Abante, hindi mo sinasabi na narito lang sa Pilipinas si BP Sara. Ikaw talaga Redon, oh. Kung nakita na video, sumasayaw pa siya. Meron daw nakita kasi si Abante na video na sumasayaw pa raw si BP Sara. Ano po connection? Ano po connection? Kung sumasayaw po si BP Sara, ibig nyo sabihin, pag may baha na po, bawal na, palagay na nating may sumayaw po si BP Sara. Ibig nyo sabihin, pag baha na, bawal na sumayaw. Nasaan ba siya ngayon? Tinatanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Alam mo rin doon, nakakahiya kayo. Katabi mo siya sa press conference. Dapat binulungan mo. Nariyan po kanina, nag-file po siya ng kaso. Nasa DOJ po kanina. Nag-file po ng kaso. Akala siguro ni Abante, nasa abroad si BP Sara. Grabe, no? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyon buwis dito na binibigyan ng mga Pilipino. Humarap ka na. Humarap ka na para matapos dito. Hindi mo siya maintindihan, no? Sabi niya bumabaha na daw at gumagastos tayo ng milyon-milyon. Ano po koneksyon ni BP Sara sa pagbaha? Bakit po niyo siya sinisisi sa pagbaha? Pastor Abante. Bakit niyo siya sinisisi sa pagbaha? O bakit niyo siya hinahanap habang baha?
Sinasabi niyo po ba na talagang wala na kayong inaasahan sa presidente kaya vice president yung inaasahan ninyo? Eh, maganda pa siyang sinasabi, no? Ito po, sabi pa niya rito, maawa ka naman sa staff mo. Okay, I think the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin ito eh. Mandato ng Senado to, Ani Bante, matapos ang anim na araw ng paglilitis. Dapat humarap siya ang mag-explain, wag niya sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung staff niyang nag-e-explain eh. Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon si Vice President, maawa ka na sa staff mo. Ayan, hindi, nakuha niyo po ba yung logic ni Abante? Korte po to. Hindi po pwede si BP Sara na basta pumunta ron. Ang korte po nagtatakda kung sino po yung isasalang. Narinig niyo po ba sa sinabi ng presiding officer nang isasalang po natin ngayon ay si BP Sara? Hindi po siya nakalinya, Abante, hindi po siya nakalinya na sumagot. E paliwanag nyo nga, Redon, katabi mo lang oh. Dapat pinapaliwanag mo, panahon pa. Panahon pa po ngayon ng prosecution. Tayo pa po yung nagharap. Prosecution pa po ang nagharap ng mga testigo. Bakit po harap si BP Sara? Bakit po siya magpapaliwanag? Alam mo bang korte, Abante? Hindi ka pwedeng pumunta sa impeachment court at magpaliwanag na hindi ka naman pinatatawag. Ano ka? Hindi po ba nakakatawa? Ang gusto ni Abante, wag daw dapat si Acosta nagpapaliwanag kasi tauhan lang siya, di ba? Oh, dapat si BP Sara daw. Paano magpapaliwanag si BP Sara? Hindi naman siya pinatatawag. Sisingit siya, papunta siya ron. Teka lang muna, Mr. Presiding Officer at mga prosecution at depensa. Ako po ay sisingit. May papaliwanag lang ako. Pwede ba sa korte yun? Sabihan mo naman Redon. Pinapahiya mo si Abante. Sabihan mo. Eto ka lang, nasa kanan ka lang ni Abante. Oh. Sabihan mo na, wag na po kayong sumabat kahit kailan. Redon, sabihan mo na, wag na po kayong magsasalita kahit kailan, napapahiya lang po tayo. Tingnan nyo, ulitin ko lang, tinatawagan ko ngayon si Vice President, maawa ka naman sa staff mo. Ikaw na yung magpaliwanag. Hindi ko po narinig na pinapatawag po. Wala pong naghain. Hindi po inihain ng prosecution. Panahon po ng prosecution ngayon eh. Hindi po inihain ng prosecution na si BP Sara po ay kanilang testigo. Ibang klase ka talaga, Abante. Sino po ba may sabi na humarap siya? Pwede mo ba siya ipatawag? Hindi ka naman si Chis Escudero. Hindi ka rin naman si Luistro. Oh. Hindi niyo naman pinapatawag bilang at hindi po papayag si BP Sara na maging hostile witness niyo. Mali yung panawagan mo, pag panahon na ng depensa, doon ka magsalita na dapat ang nagpapaliwanag si BP Sara. Yan, pwede mo na sabihin. Pero hindi porket sinabi mo, ay dadalo na si BP Sara. Depende sa diskarte yan ng depensa. Nagpainit ako ng tubig, hindi ako nagtimpla ng kape, sayang ang painit. Kaya lang, hindi ako makatayo dahil ako ay nakakarusunsilyo.
Yan ang dilema ni Badong. Teka lang muna. Nakakahiya, nakakonsonsilyo lang ako eh. Kukuha ako ng ng tubig. Ay, ng kape. Nga. Hayaan mo na nga yung karsonsilyo na yan. Teka lang ha. Kaping-kape na ako eh. Magkape po tayo. Hindi naman. Karsonsilyo naman na malaki naman tong karsonsilyo ko eh. Hindi po yung karsonsilyo na parang dyan puruntong. Kinakailangan natin magkape. Hindi na gumagana utak ko eh. Nakakatuwa yung mga yung mga pastor ng KOJC dumalaw sa amin kanina. Ang dami nagpa-picture kalabisdak eh. Sa akin wala. Sa akin wala eh. Higop lang po ako ng kape. Kaping-kape na po ako eh. Okay. Breaking. BP Sara muli naghain na reklamong perjury laban kay Madriaga. Muli naghain na reklamong perjury si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga sa Taguig City. Sa Taguig pala. Kala ko sa DOJ. DOJ Taguig nga. Personal siyang humarap upang ihain, lagdaan at panumpaan ng reklamo kasama kanyang abogado na si Attorney Paulo Panelo. Ito ay panibagong reklamong perjury na inihain ni Vice President laban kay Madriaga. Una na siyang naghain ng kaparehong reklamo noong Marso 4. Ang reklamo ay kaugnay ng pahayag at aligasyon ni Madriaga laban kay BP Sara. Ayan po. So, no wonder kung bakit po si Madriaga ay walang balak ang prosecution na iharap. Kasi talagang bihira po magsampa na reklamo si BP Sara. Talagang gigil na gigil siguro si BP Sara sa mga kasinungalingan nito ni Madriaga. Yan po ang latest. Aabangan po natin kasi alam ko nakalinya si Madriaga bilang hostile witness. Sa mga hindi po nakakaalam, ang hostile witness po ay yun pong witness ninyo, katulad niyan, witness po ng prosecution si Acosta. Pero alam nyo na hindi po niya kayo kakampi. Kakampi po siya ni BP Sara. Kaya iba po yung paraan ng pagtatanong doon. Ang magaling si Ligutan po, akala natin magaling. Nadiskartehan po siya ni Acosta. Tama eh. Ito tama po si Eric Tulfo eh. Nakakaintindi ng Tagalog. Ang nawaisan sila ni Acosta, ganito po. Sa tingin ko nawaisan sila ni Acosta kasi kung hindi man marunong si Acosta ng Tagalog, English tsak na intindihan ni Acosta. Hindi ka naman po magiging disbursing officer nang wala kang kamalay-malay sa English. Di Englishin nyo, di ba? Boss Badong, kaya gusto nila na magpunta si BP kasi wala na nanonood sa hearing. Pag nagpunta si BP, marami ang manonood ngayon kasi nawawala na ng gana tao sa hearing. Correct. Alam nyo, sa totoo lang, nagla-live po ako sa hearing. Wala naman nanonood na 1,000 mahigit eh. Buti pa nga pag mukha ko lang, 1,000 pa mahigit eh. Pero sa hearing po,
konti na lang nanonood. Kaya kanina, nung namamatay-matay dahil sa lakas ng ulan, pinatay ko na rin eh. O, di ba? Kaya, bakit ba gusto nilang may manood? Yun nga ang purpose nila ng kaya sila nagsampa ng impeachment eh. Kaya nila ini-impeach si BP Sara para masiraan nila. Kung wala naman nanonood, paano nila masisiraan si BP Sara? Di ba? Kung wala naman nanonood sa impeachment, kukunti lang. Paano nila masisiraan? Oh. Tama nga po yun. Kaya po ako, natutuwa po ako sa diskarte ng Acosta kasi hinihimatay na siya ron yung sa ano. Ang tingin ko, yun yung adjustment na ginawa ni Acosta. Nung binalasuba siya dyan sa House of Representatives, akala ko ganun ang gagawin ni Ligutan eh. Naisahan siya ni Acosta. Binaby-baby niya si Acosta na para yung pala. Di ba? Yung pala mas matalino pa, si Acosta. Kasi nung panahon na diskarte yan, naalala nyo si Wamil, yung pala abogado si Wamil, di ba? Kala natin taga-Coa lang na no? Yung pala abogado. Ano yung style ni Wamil? Will you please repeat your question, Your Honor? Di ba? Bakit? Para makapag-isip siya. Para maisip niya yung script. Magkaroon siya ng pagkakataon na makapag-isip. Ganon din si Acosta. Diskarte niya yun. Na kunwari, pinapatranslate niya dahil hindi niya naintindihan. Pwede ba hindi niyo maintindihan? Ang hindi nila tama yun. Pwedeng hindi hirap siya sa Tagalog o Filipino o Tagalog. Pero sa English, hindi po hirap sa English yan. Karamihan po ng Bisaya, lalo na po yung nag-aral ng koleyo, hindi ka naman magiging disbursing officer kung hindi ka nag-aral ng koleyo. Magagaling po sila sa English. Hirap sila managalog, tama. Pero sa English, sa Englishan, puta, yari sila dyan. Yan tama, isa pa yun sa sinasabi, 'di ba? Kaya nahihirapan din. Correct. Second dialect ng lalo na ng mga educated na Bisaya, English. Tapos di dapat in English nyo. Dalawa naman po yung salita sa korte, English tsaka Filipino. Kaya may punto rin si Erwin Tulfo na nawaisa ng wais. Teka, baka may nakalimutan pa tayo bago tayo mag-question and answer portion. Ito. Sagot ni Rowena Guanzon dito po kay Abante. Bakit si BP Sara ang hinahanap ni Abante ngayong bumabaha? Bakit hindi mo hanapin ang mga pumaldo sa ghost project ng flood control? Correct. Di ba, Abante? Ito po yung legacy ni BBM na sinasabi. Ito raw ang gusto niyang maging legacy niya. Legacy niya, sana maibalik lang natin ang tiwala ng mga tao sa gobyerno. Na nagkaroon na tayo ngayon ng gobyerno na maasahan at mapagkakatiwalaan at nakakausap ng tao. Alam mo, BBM, meron ng gobyernong ganyan yung pinalitan mo. Yung legacy ni BBM ay ni Tatay Digong, nagtiwala sa kanya ang mga tao.
minsan pa umasa tayo sa gobyerno dahil kay Tatay Digong. Kasi nakikita po natin na pwede nang asahan yung gobyerno nung si Tatay Digong ang presidente. Kaya tumapang na po magsumbong yung mga, di ba? Nakita po kasi namin, Mr. President, hindi lang po panay salita si Tatay Digong. Meron pong nakakatawang tagpo dito. Yung binanatan po ni Remulla. Yung yung DPWH. At yung sagot po ni nakakatawa. Yung sagot po ni anong pangalan nito? Vince Dizon. John Vic tuloy ito. Hindi ko kasi nilagay na Mali ako ng tanong. Ano banat ni Jesus Crispin Remulla? Natalakay na natin to kaya lang yung sagot ni nakakatawa Okay. Binatikos ni Jesus Crispin Boying Remulla ang Department of Public Works and Highways dahil sa kabiguang maghatid ng dekalidad at murang mga infrastruktura sa ahensya ng gobyerno. Sa kanya naging pahayag, hihayagan niya sinabi na wala tayong maasahan sa DPWH pagdating sa pagtatayo ng mga dekalidad na gusali. Di ba masakit dapat yon sa DPWH secretary? Di ba? Wala tayong asahan dyan na magtatayo ng matitinong matitinong building. Ang nakakatawa, ano yung sagot ni DPWH Boy Tokis? Sumang-ayon si Secretary Vince Dizon sa mga naging puna ni Ombudsman Boying Remulla. Hindi po niya inata. Talagang si Boy Tokis, Binabatikos yung DPWH, ikaw ang secretary, tapos sasang-ayon ka sa bumabatikos. Sumang-ayon si DPWH Vince Dizon sa mga naging puna ni Ombudsman Boying Remulla. Sa kanyang opisyal na pahayag, inamin niyang may mga structural problems, issue sa sistema at kultura sa loob ng DPWH na kailangang malalimang reforma. Anak ng pupa, hindi ka naman kahapon nilagay dyan mahigit isang taong ka na yata dyan sa DPWH. Hanggang ngayon, sinasabi mo pa rin na tama kayo, na yung DPWH, wala po. Ayan yung problema ng matauhan ni BBM. Palpak, papalitan. Palpak din yung ipapalit. Alam niyo yun, yung pagbagong upo sila, ang tapang magsalita niya na kung pwede natin tanggalin lahat ng mga district engineer. Wala ka nga natanggal kahit isa Ang ginawa mo lang, nilipat-lipat mo lang Hanggang Tokis ka lang, Boy Tokis. Binanatang ka ni Remulla tapos umuo ka. Anong uring utak yan? Parang sinabi mo, tama ka. Palpa kami. Ibig sabihin, pag tinanggap mo yung trabaho, within 1 month, dapat meron ka ng mga binago, dapat may mga tinanggal ka na. Kung malala po yung sitwasyon ng DPWH, ang una mong dapat ginawa, na baguhin, pag-resignin mo yung mga sa tingin mong palpak, sampahan mo ng mga kaso. Ang tagal mo ng DPWH hanggang ngayon, pag sinabing palpak ang DPWH, opo, palpak po talaga. Kaya nga magsasagawa kami ng reforma, malalimang reforma. Ano ba yung ginawa mo reforma? Mababawan lang.
Mababaw lang yung reforma niya. Kailangan daw na malalimang reforma. Ano ginagawa mo ng ilang taon? Okay.